Naging malinaw sa mga batang nag-aasam ng kasal na ang tanging katanggap-tanggap na handog na magdudulot ng pagpapala ng tunay na pagkakaisa ay isang handog na kordero. Sa gitna ng kagalakan ng pamilyang iyon, ang liwanag ni araw ay kumupas sa wakas mula sa kanilang mga mata. Sa liwanag ng altar, nanatiling masayang nag-uusap tungkol sa hinaharap na kaligayahang ngayon ay naganyaya sa kanila ng napakalapit. Ang araw ay sumilay sa wakas, dala-dala sa mainit na sinang nito. Ang simoy ng madaling araw na marahang humalik sa kanilang mukha. May halimuyap ng Eden, nagpapaalala sa kanila ng damdamin ng unang pangarap ni Adan. Sa paglalakad sa matabang mga bukid sa lilim ng burol, ang munting pamilya pagsunod sa mga tagubilin ng walang hanggan ay kailangang magtabi ng mga hangganan ng kanilang mga tahanan. Si Cain bilang panganay ay pumili ng mga bukid na mabulaklak na umaabot sa kanan ng tahanan ng kanyang mga magulang. Si Ali sa lalong madaling panahon ay tutulong sa pagtatayo ng kanyang altar, habang si Cain at ang kanyang kasama ay nanatili sa loob ng mga hangganan ng kanilang magiging tahanan, gumagawa ng mga plano para sa kanilang hinaharap. Sina Abel at ang kanyang nakababatang kapatid na babae sumunod sa mga yapak ng kanilang mga magulang hanggang sa marating ang mga bukid na umaabot sa kaliwa ng altar ni Adan. Masaya sila sapagkat sa kanilang pagpapastol palagi silang nakakahanap ng mga luntiang pastulan na dinidilig ng mga batis. Matapos matokay ang gaal na lugar ng altar, kung saan sa init ng unang panawagan ay mabubuhay ang isang mas matalik na pagsasama. Sina Abel at ang kanyang kasintahan ay masayang naglakad sa kanilang mga bukid kung saan nanginginain ang mga tupa. Mahal ni Ali ang makapangyarihang yaawan na magpapakasal sa sangkatauhan. Sa walang hanggang tipan ng buhay sa pamamagitan ng isang kordero, sa katauhan ng Mesyas upang mag-agos ang kanyang dugo. Bilang handog na pantubos ang bukang liwayway ng unang araw ng linggo, sa wakas ay nagising sa mga ikakasal na sa loob ng isang linggo ay sasagana sa mga gawain. Dapat silang magtayo ng mga altar at maghanda ng kanilang mga bagong tahanan. Nagsimula silang magtrabaho ng masigla, tinulungan ng mga magulang matapos ang pag-aararo at paghahanda ng ilang mga lugar. Tinipon nila ang mga bato na maingat na ginamit sa pagtatayo ng mga altar. Hinanda nila ang kanilang mga tahanan, nagtanim ng mga palumpong upang magsilbing proteksyon na pader. Ang mga paghahandang ito ay tumagal hanggang sa ika-5 araw. Ngayon ay naghihintay sa ika-6 na araw kung kailan ihahanda ang handog para sa altar. Ang handog na sa pagtanggap nito ay magsasama sa kanila sa banal na matrimonyo. Ang liwanag ng ika-6 na araw. Sa wakas ay sumilay dalang isang magkabuluhang araw para sa pamilyang iyon. Sina Cain at Abel kasama ang kanilang mga kasintahan ay itinuro mula pagkabata sa landas ng pagsunod. Tumanggap din sila ng direktang patnubay mula sa walang hanggan, tungkol sa tunay na handog.